ang aking munting kwento. Minsan ako'y nangarap na makapagbahagi ng aking kwento. Sa simula akala ko ito'y madali. At dahil sa kagustuhan kong makapagbahagi, maraming araw, buwan, taon na ako'y nanahimik. Maraming araw, buwan, taon na ako'y nagkubli sa aking kwarto nang palagi kong kausap ay ang mga libro. Minsan naman ako'y nakikinig sa mga magagaling na tagapagsalita at sinasabayan ko na rin ng mataimtim na dasal na sana'y bigyan na ako ng munting galing sa pagsusulat. Pagsusulat ay isa sa mga bagay na aking hiniling. Pero bago ko ito natutunan, dumaan muna ako sa maraming kapalpakan at kabiguan. At nang maranasan ko ito, ako'y nagdadalawang isip kung tila itutuloy ko ba na ibahagi ang aking kwento. Subalit pinilit ko pa rin gawin ang aking gusto. Kahit na ako'y nag-iisa't nag-aalinlangan. Pinilit ko pa rin hanapin sa aking sarili kung saan ako magiging magaling. At bago ko ito natutunan, maraming dasal at tiyaga ang aking iginugol. Minsan nga'y dumating din sa punto na hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit nga ba kailangan ko itong gawin. Subalit nang ako'y nagbasa ng mga iba't ibang talambuhay tungkol sa mga kilalang tao na nagtagumpay sa iba't ibang larangan ng buhay, unti-unti kong naintindihan na kailangan ko pala itong pagdaanan. Unti-unting luminaw sa aking isipan na wala pala akong dapat na ikatakot, ikahiya, na ibahagi ang aking kwento. Dahil ngayon, batid ko na tama rin pala ang landas na aking pinipili. Kaunti man ang mga pinagdaanan na pagtagumpayan ko sa buhay, masaya pa rin ako na meron akong kahit na isang kwento na maibabahagi. At meron akong isang mahalagang aral na natutunan sa buhay. Kaya simula ngayon, ano man ang pinagdadaanan ko sa buhay, masaya man o malungkot, nakakaranas man ako ng kabiguan o tagumpay, patuloy pa rin ako magsusulat, magbabahagi ng aking kwento. Hindi para purihin, itaas ang aking sarili, kundi para mag-iwan ng inspirasyon at isang mahalagang aral na huwag tayong matatakot at mahihiya na ibahagi ang ating kwento na naglalaman ng ating natutunan sa buhay.